Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Vice President, pinakakalat po nila. Yung OVP daw po, yung Office of the Vice President, ay no-show daw dito sa budget hearing sa HOR, sa House of Representatives. Kasi pinakita pa nila, no, yung mga media, pinakita lahat. Walang tao sa holding area. Kaya ang konklusyon ng mga media, no show, no? Yun po yung gustong palabasin eh. Pero ano po ba ang katotohanan? Fake news po yan. Naglabas po ng pahayag ang Office of the Vice President na may umaten po at actually gusto pong umaten ni VP Sara. Mamaya po papaliwanag natin yan. Pag-uusapan din po natin, ito pong yung binuo, yan, meron na pong mga pangalan. Ito po ang actual na bumubuo ng tinatawag nating BBM Flood Control Independent Body, Probe Flood Control. Yan. Yung tinatawag nating Independent Commission for Infrastructure. Ito po ay binubuo ni Singson, dating DPWH ng dating Pangulong Aquino. At saka ito pong si SGB Country Managing Partner Rosana Pajardo. Ayan. Sisip Gores and Bilayo yata kung hindi ako nagkakamali. Yung accounting firm. Okay naman. Tapos advisor po si Magalong. Pero si Dilima po nagpahayag na kulang sa ngipin itong independent body na to, no? Ayan. At syempre, pumapalag po yung mga fans club ni Pico Soto. Bakit daw po bakit daw po anong tawag doon? Bakit daw po binabash si Vico Soto samantalang yung kalaban niya ang nangurakot tapos siya yung binabash? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, unahin na po natin tong si Vico Soto, no? Ayan. Teka, i-on ko lang tong ano. Ayon po dito sa mga fans club po ni Vico Soto, bakit daw? Bakit siya daw ang kinakailangang i-bash samantalang yung mga kalaban niyang Diskaya ang nangurakot? Mukha ba akong bagong gising? Teka lang kunin ko lang yung kape ko. Nagtimpla ako ng kape, naiiwan ko na. Kulang daw sa ngipin, lagay daw si joke. No? Okay. Excuse me po. Okay, meron po rito, no? Si Vico Soto po ang tapat na naglilingkod pero siya yung binabas. Samantala yung Diskaya daw ng urakot, si Vico Soto yung binabas, no? Alam mo, Vico Soto, at saka yung mga fans club ni Vico Soto, hindi nyo maiiwasang i-bash. Una, galit. Galit po ang mga mamamayang Pilipino sa ginawang palitan dito sa Senado, no? Ngayon, natuklasan na natin na itong si Chis Escudero
ay collateral damage lang, no? Ang target talaga nila, matanggal tong si Marcoleta kasi papunta na si Marcoleta sa katotohanan, no? Tama yung kanyang tinatahak. Ngayon, etong si Tito Soto na kaapelyido, tsuhin at kaapelyido nito ni Vico Soto, alam naman natin na siya yung niloklok dyan dahil siya ang pinakatuta, no, ni Martin dito sa Senado. O, walag na tayo, kaya nga Tuta Soto na yan, hindi na Tito Soto. Itong si Tuta Soto, ha, identified sa kanya, pamangkin eh. Nagkataon pa, ha, na yung mga diskaya, bagamat galit na galit, nakikigalit din nga tayo. Talaga naman nakakagalit yung mga diskaya. Hanggang ngayon naman, di naman natin dinideny na yung yung kanila pong pagkalam ng malaking pera, no? Yung pong pagiging contractor nila, yung yaman na dinala nito sa kanila, ay hanggang ngayon po ay ginagawang mga memes at etc. dito sa social media. No? Pero, ay may pero dun eh. Pero, yun na nga po eh. Alam na po natin yan, hindi naman po nila dinideny na yumaman sila sa pangongontrata. At isa pong malaking dahilan yan, dahil sila'y nakikipagkutsabahan, no? Nakikipagkutsabahan sila sa DPWH at saka dito lalong-lalo na po sa mga tagagawa ng budget, no? Aminado naman si Diskaya na talagang nagbibigay sila ng 25% at mahigit pa sa mga congressman. Kaya nasa tama na po eh, di ba? Testigo to ng pamahalaan laban sa mga mastermind nitong mga pakana na to, no? No. Tapos, makikita natin tong Tito Soto na nagpalit ng pamunuan, pati si okay lang sana na kaya obvious eh. Obvious na collateral damage lang to si Chis kasi ang una nilang ginawa maalis si Marcoleta, no? Pati po yung mga katwiran na walang katuturan. Biruin mo sabihin kaya siya tinanggal dahil minority siya. Hindi siya parte ng majority. Walang kwenta-kwentang dahilan. Okay. Sa madaling salita, itong si Vico Soto ay sa galit na ng tao dito sa kanyang tiyuhin. At isa pa, akalain mo magpagamit? Opo, nagpagamit ka, Vico Soto. Wala ka namang naibigay na testimonya. Hindi ka naman involved sa flood control projects. Wala ka naman direktang testimonya na alam mo yung nagkalagayan. Hearsay ka lang eh. Di ba? Etong mga naririnig natin, mga totoong parte. Halimbawa, yung mga engineer na nagbibintangan yung mag-amo. Yung mag-among Bulacan district engineer tsaka yung kanyang assistant na parehong sugarol. Involved sila eh. Ikaw wala ka namang involvement. Siniraan mo lang yung Diskaya na nung panahon na yan, nang siniraan mo sa House of Representatives, kasi ginamit yung popularity mo eh. Kaya ka binabas, Vico Soto. Hindi mo na intindihan na ginagamit lang yung popularidad mo para siraan yung mga testigo laban sa amo nila. O, di ba? Si Diskaya ang tanging mga testigo na direktang tumukoy sa pinakaamo ng mga amo. Ayon nga kay Kiko Barsaga, siya yung nagpapatakbo ng Pilipinas, si Martin Romualdez. At saka ang numero 1 nitong kanang kamay na si Saldico. Ibig sabihin, no?
Vico Soto, sa husay mong magpatakbo sa Pasig, kaya nagagalit sa'yo dahil inalaw mo yung sarili mo na gamitin. Kahit wala kang kinalaman, tanong, meron ka ba natuklasan na flood control project na dyan sa lugar mo? Nagpagamit ka kasi sa talino mo, sa popularidad mo. Yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi yung politika sa Pilipinas, saglitan lang yung popularidad na yan. Ang dami na pong katulad ni Vico Soto na akala mo pampresidente to. Pero bigla rin, di ba? Okay, punta na po tayo rito. Pinasama na naman nila yung Office of the Vice President na sabihin na ang dami na naman sinabi kay VP Sara. Hindi naman nagpakita, no show. Ito po, nagbigay na po ng pahayag ang Office of the Vice President. Fake news yan, no? Hindi po sila no show. Ito po, maikli lang naman, basahin ko na lahat. A statement of news circulating regarding the OVP budget hearing. Alam nyo, si Vico Soto, yan naisip ko na, no? Kung sino yung may ganyan na, baka nga masikat pa sa kanya. Naalala nyo si FLM? Si Francis Leo Marcos. Pucha. Yun lang po ang tanging social media personality na tumalo sa mga views ng mga tulfo. Di ba? Akala mo nun talagang si FLM talagang eto na pag-asa ng bayan. Di ba? Naalala niyo yun, yung ilang buwang kasikatan ni FLM? Pucha, mas sikat pa kala Rapi Tulfo. Kay Rapi Tulfo yun. Yun lang ang tumatalo sa views ni Rapi Tulfo. Yung wala namang sinasabi. Kahit walang sinasabi, inaaway lang si Clavio. Paulit-ulit lang, kami, tumutulong kami, nagbibigay kami ng bigas. Yun, ganun. Pagkatapos, wala na. Pagkatapos na laos agad. Di ba? Kay Vico Soto, ganyan lang din. Ito po ang pahayag ng ating Vice President o Office of the Vice President. This statement is issued in response to several news items currently circulating regarding the recent events surrounding the Office of the Vice President budget hearing. Yan. Kaya sila naglabas dahil ang daming mga statement na umiikot. For the information of the public, it was the House of Representatives that declined to accept the OVP delegation led by Assistant Secretary, who is a senior official by reason of the status as presidential appointee, citing House tradition and stating that an undersecretary should attend. So, hindi po totoo na walang pina-attend ang Office of the Vice President. Ayaw lang nila. Ayaw lang nila yung pina-attend. Dahil mababang mababang uri. Di ba? Mababang uri ng nilalang. Okay. At 10:07 a.m. of September 12, the budget sponsor was duly informed that the Vice President herself attend the hearing in lieu of an undersecretary. Yan. However, instead of proceeding with the hearing, the budget sponsor opted to defer it and instructed the VP and the OVP group not to go to the HOR. So nung ayaw po nila yung pinadala, nagpasabi po si VP Sara sa budget sponsor niya na siya na mismo ang dadalo. However, nagsabi yung budget sponsor niya na wag na lang dumalo si VP Sara at ililipat na lang sa ibang araw. Dinefer na. Yung sponsor po. Kasi nung ayaw tanggapin yung pinadala,
Ako na mismo atin, sabi niya sa sponsor. Sabi niya, ano na po, sa ibang pagkakataon na lang. Attached is a screen cap of the exchange of messages between the Vice President and the budget sponsor for reference. Ayan. So, media outlets are reminded of their duty to remain faithful to the truth in their reporting and refrain from twisting facts to favor their narrative. Thank you. September 13, 2025. Ito kasing mga fake news na mainstream media, basta makabanat lang kay BP Sara. Alam niyo po ba ang basic sa inyo, ang pagkakaiba niyo dapat? Ang pagkakaiba nyo dapat kayong mga fake news na mainstream media at saka ng mga vlogger, meron kayong pinag-aralan tungkol sa pagbabalita at ayon sa inyong pinag-aralan, kukunin nyo mo rin muna bago kayo bago nyo ibalita, kukunin nyo rin muna yung kabilang panig. Di ba? Binalita nyo. BP Sara, no show. Ganun agad. Pinalabas nyo agad na talagang binabaliwala ni BP Sara tong mga hearing. Talagang to si BP Sara, masamang tao. Talagang to si BP Sara, walang paggalang sa HOR. Tignan nyo, yung pala, hindi yun yung totoo. Hindi pala yun ang nangyari. Ang nangyari pala, gusto nang umatin ni BP Sara. Tanong natin, bakit ayaw niyong patinin si BP Sara? Wala pa kasi kayong script para kay BP Sara. Akala nyo, si Sulay ka lang ang dadalo. Malamang yan, malamang sa malamang, nakahanda sila, yung script nila nakahanda para kay Sulayka, Attorney Sulayka. Hindi para kay BP Sara. Yung pagtatanong na gagawin nila, alam na nila eh. Kilala na nila si Sulayka na kaya na nilang duru-duruin eh. Di ba? Si BP Sara dadalo. Defer muna natin. Wag na muna, madam. Wala pa po kaming script. Baka dumalo ka, magmukha lang kaming tanga. Tiyak na tiyak. Alam nyo, may paunan na si Marcoleta eh. Yung anak sabi niya, bakit meron tayong nire-respeto presidente, parliamentary, anong tawag nila yan? Parliamentary courtesy. Hindi nila binubusisi yung budget ng president. Ang tanong ni Marcoleta nung nakasalang yung budget ng Office of the President, sabi niya, bakit yung Office of the Vice President, hindi natin binibigyan ng kortesiya? Tradisyon din natin yan. Di ba? Ngayon, ang buong akala nila, si Sulayka lang, kaya si Sulayka ang atin, hindi sila nakahanda doon sa undersecretary. Ay assistant secretary. Scripted kasi yung mga ginagawa ng mga yan. Kinakailangan nila lagi, may script sila eh. Nung nalaman nila si BP Sara, sayang naman ang pagkakataon. Makabanat sa Vice President. Para malayo. Siyempre, pag nagbanatan yung Vice President, tsaka yung mga congressman, malalayo na naman sa issue ng flood control. Sayang. Kaya maghintay muna ng script. Sige. Akala nyo si BP Sara pa dadalo. Balik kay Sulayka. Yan lang po yung topic natin dyan. Ito naman po, no? Tapos na ba tayo kay Vico Soto? Tapos na, no? Sa tingin ko ganun, hindi pa gawa eh. Ito po, tuwan-tuwa po si President Marcos. Ito po, ang solusyon po sa lahat ng problema ng Pilipinas. Ito na po, dumating na po. Libreng sakay sa labas. Talaga, matutuwa ka rito kay Mr. President. Mr. President, nakakatuwa ka talaga eh. Sa kabila po ng lahat, no? Sa kabila po ng matinding problema
Aba, masyadong abala, no? Nakakatuwa din lahat ng media natin, no? Talagang anong-ano rin sila na labas. Ito ang solusyon sa lahat ng problema natin. Libreng sakay. Pangmaliitan. mga pro- mga proyekto ni BBM pambarangay. Ano yata eh. Nainggit yata kay BP Sara, may libreng sakay, siya rin. Bago tayo pumunta sa Tinayong Flood Control Commission. Ito po, nagpahayag po si Romualdez. Kala nyo sasagot na. Ano pinahayag ba dong? Sumagot na ba? Hindi po. Sabi ni Romualdez, hindi siya magpapile ng kaso laban sa mga nag-aakusa sa kanya. Puta, only in the Philippines. Matindi talaga. Ikaw ang inaakusahan. Tapos ang pahayag. Ang akusasyon sa kanya, siya yung mastermind, di ba? Inaakusahan kang mastermind. Inaakusahan ka na ikaw ang pinakautak niyan. Ang sagot ni Romualdez, imbis na sagutin eh. Hindi po eh. Romualdez not filing cases versus accusers in flood control mess. For now. May for now po eh. Hindi raw po siya magsasampa ng kaso laban po sa mga nag-aakusa sa kanya. Sa ngayon. Anong gusto mong gawin ng mga taong bayan? Ay, mamamayang Pilipino. Ha? Mga mamamayang Pilipino. Magpasalamat tayo kay Martin kasi hindi niya raw kakasuhan yung Martin. Utak eh. Ano ba naman? Hindi mo kakasuhan? Talaga? Anong gusto mong gawin namin? Magpasalamat sa'yo. Ay, maraming salamat poon. Thank you very much po poon at hindi mo pala kakasuhan. Nakakahiya naman. Ikaw na, ang lagay pala, ikaw na inakusahan, na mastermind ng mga lahat ng mga pagnanakaw dyan. Tapos, ikaw pa, ang lakas pa ng loob mo na hindi ko kakasuhan. Hindi talaga eh. Ibang uri talaga mag-isip to si Martin. Hindi ko kakasuhan ang mga nag-aakusa sa akin sa flood control mess. Sa ngayon. Ibang klase talaga. Believe talaga ako sa iyo. Ang kapal ng taba mo, brad. Hindi ka tatalaban talaga eh, no? Lalo. Ikaw pa may ganang magkaso pala ng lagay na yan. Wala, bilib na bilib ako sa kakapalan. Ang kapal. Grabe. Ikaw pa may balak magkaso. Kumbaga sa ibang tao na hindi sanay sa, eto real talk sa mga taong hindi sanay magnakaw, maakusahan ka ng baka hindi na makatulog eh. Naku, o kaya yung minsan lang magnakaw. Pucha, itong tindi. Boss Buds, may regodon daw sa Senate. Alam nyo, ang hula, kanina pa yan kanina pa nagtatanong yan eh. Alam nyo po, ganito po ang hula. Pag nanghuhula ka, dalawa lang po ang pwedeng mangyari sa manghuhula. Pwedeng magkatotoo at pwedeng hindi magkatotoo. Gusto nyo ba gusto nyo ba manghula rin ako? Hindi po ako nanghuhula. Ang daming balita na naganap na pwede po akong mag-react. Yung siguro yung pagkakaiba ko sa ibang mga manghuhula. Ako, vlogger ako, hindi po ako nagpapauna. Kaya naman nanghuhula yung iba para makauna.
Halimbawa, hindi nagkatotoo yung hula ng ibang vlogger. Manunood pa rin kayo sa kanila, di ba? Kaya sila hula ng hula. Dalawa lang naman po ang hula eh. Isang magkakatotoo at isang hindi magkakatotoo. Pag nagkatotoo, di ba? Sabi na sa inyo, tama ako eh. Kasi meron akong intelligence eh. Meron akong kasapakat. Pag hindi nagkatotoo, wala lang. Tatahimik lang yung mga nagkwento sa inyo. Kaya po ako, hindi po ako nagdidil sa hula. Hayaan nyo nang mahuli na ako sa balita. Naintindihan nyo? Dalaway lang yan. Pwede magkatotoo yan. Pwede rin hindi. Gusto nyo ba ganun natin, sumabay pa ako sa mga ganung vlogger? Hindi na. Marami na sila. Huwag nyo na po akong tanungin sa mga hula-hula. Your hula is good as my hula. Okay na ba yun? Okay. Ang tagal nyo na nakikinig sa akin at nanonood. Hanggang ngayon ba nabibigla pa kayo sa mga nanghuhula? Ay, eto pala mangyayari. Ganon talaga mga vlogger. Kanya-kanyang gimmick yan. Kanya-kanyang scoop. Naintindihan nyo na. Ako hindi po ako ganun eh. Hindi po slowly but surely. Pagbalita na, magre-react ako dahil ako komentarista. Yung mga ibang vlogger, manghuhula. So kung manghuhula ka, nagpe-predict ka. Pag tumama yung prediction mo, pwede mo may pagmalaki. Opo, pagka ako po ay yung 21 na yan, talagang pinaghahandaan ko yan. Kasi kanina gusto kong pumunta eh. Nakita ko rin panay mga bayan muna, panay kabataan. Makikinig ako sa mga speech ng mga to. Mamaya, naroon ako, tapos babanatan nila si BP Sara. Para akong, di ba? Nakita mo na nga na yun yung mga grupo eh. Sige, balik na po tayo rito. Okay na tayo riyan, ha? Yan ang kasunduan natin, ha? Okay. Punta na po tayo rito sa bagong tinayo. Sa kasalukuyan po, may dalawa na pong pangalan na miyembro. Si Mayor Magalong po ay mag-aakto bilang advisor. Pero hindi po siya regular member. Ang mga regular member po ay etong dating DPWH Secretary nung panahon ni Pinoy na si Singson at saka ito pong accountant siguro to. Public accountant. Leader ng SGB. Si Fajardo. Ayan. So, magagaling naman yung mga yan. Kaya lang, ang tanong ko po dyan, sa bubuin na yan, live din ba yan? Yung investigation nyo po ba ay mapapanood din ng mga taong bayan? Kasi, yun yung pagkakaiba na investigasyon sa Senate at saka sa HOR. Nakikita po namin eh. Updated kami. Nakikita namin kung yung mga testigo ay nagsisinungaling o hindi. Nakikita namin kung may tinatago yung testigo o wala. Dyan po ba, masisilip ba namin yan? Yung inyong mga, inyo pong investigasyon? Yun yung problema namin, no? Kasi, yun po yung kagandahan ng Blue Ribbon. No? Kitang-kita po namin. Tsaka kahit yung HOR, kitang-kita po namin yung mga bias ng mga congressman. 'Di ba? Kitang-kita namin kung paano nila pinoprotektahan si Saldico at si Martin Romualdez. Dito naman po sa Senado, kitang-kita po namin yung direksyon ni Marcoleta tama. Ngayon, makikita po namin kung yung direksyon ni Lacson ay okay ba o hindi. Kasi naka-live. Ang una naming concern dyan, naka-live din ba yan yung investigasyon ninyo? O kayo-kayo lang nakakaalam? Kasi anong pagkakaiba niyan sa mga investigasyon ng... Ang mangyayari kasi, mawawala na yung
ah, yung pake ng tao eh. Yung, eto kasi, kitang-kita namin, may pake kami. Napapanood namin eh. Parang magiging mga investigasyon na lang yan sa DOJ, investigasyon na lang sa ombudsman, na hindi namin nakikita. Sana, naka-live din pag sila ay nag-iimbestiga. Para pag nagpahayag sila na mga walang kasalanan to, malinaw sa tao bakit walang kasalanan yung mga binabanggit nyo. Okay. Punta tayo rito sa ano. Alam nyo po, natatakot po kasi kayo sa mga ano ng tao eh. Sa tingin nyo ba lahat nung dadalo na yun, anti-Duterte yun? Hindi ako naniniwala. Ang mamamayang Pilipino, mas maraming anti-Marcos kaysa anti-Duterte. Kaya ang pupunta po ron, anti-Marcos. Kung ang pupunta po ron panay mga anti-Duterte, hindi po dudumugin ng tao yun. Mag-uuwian kagad yun. Puta, pro-Marcos pala to. O yun ba pinag-aalala nyo sa rally? Huwag kayong mag-alala, magtiwala kayo sa mamamayang Pilipino. Dahil ang mamamayang Pilipino hindi uto-uto. Ang mamamayang Pilipino ay matalino. Di nga nauuto ng mga tao eh. Eto po, habang nagbabasa ako, nakita ko to. De Lima, Marcos Flood Control Commission needs more teeth. Kailangan daw po ng, wala raw pong ganong kulang ng ngipin, sabi ni De Lima. Bakit? Yan. Una, mayroong subpoena power, pero wala naman pong, ito pong binuong independent body, may subpoena power. Pwede siya magpatawag ng mga individual. Di ba? Pero, wala naman siyang contempt power. Halimbawa, inimbitahan mo through subpoena. Wala kang contempt eh. Paano kung ayaw dumalo? Paano mo mapipilit? Hindi mo mapipilit. Kasi kaya dumadalo, kasi, di ba, sinabpina ka na. Ano na susunod pag sinabpina ng Congress? Ang susunod na pag sinabpina ng Congress, iko-contempt ka na kung ayaw mo pa. May sabpina ka na, ayaw mo pang dumalo, contempt ka na. I-issuean ka na ng warrant of arrest, aarestuhin ka na. Wala palang power of contempt. O di, ang daming sutil eh. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Ayaw kong dumalo. Papadala sa abogado, di ba? Paano mako-contempt yun? Paano mo mapipilitan na dumalo? Kumbaga, kusaan lang. Ang mapipilitan siguro dumalo, DPWH lang. Pero yung iba, mayayaman din yung mga kontraktor na yan. Gagawa at gagawa ng paraan yan para hindi dumalo. Wala ka namang contempt power. Yung Blue Ribbon Committee, pwede ka nila ipakontempt kung ayaw mong dumalo. Kaya mas maganda talaga yung Blue Ribbon eh. Kahit nga yung Quezon, okay lang din yan. Kasi na-expose natin sila, di ba? Nanonood din tayo Quezon eh. Pucha, napaka-bias talaga ng mga to. Biglang sasabihin na ni-erase. Kaya nga, ayaw na ni Redon kasi pinatawag niya na si Saldico, di ba? Inimbitahan na nila. Uulitin niya. Nasaan na po si Saldico? Sasabihin ni Erase. O ni Ungab. O nung kung sino mga taga-oposisyon. Nasaan na po si Saldico? Kinakailangan niya magpaliwanag dito. Para mawala na yan, nagdeklara na si Redon na ipapatigil na nila to. Hindi nyo dapat patigil dahil ang dami naman palang walang kakayahan, wala naman palang ngipin yan. Paano kung yung kontraktor ayaw? Inimbitahan nyo. Ayaw ko. Sabi ng kontraktor. Mapipilit nyo ba? Hindi. Ang mapipilit nyo lang, executive order kasi, yung mga tao ng gobyerno. DPWH official.
Kinakailangan nila, susunod sila sa Pangulo. Executive order yan. Pero applicable, sabi nga, di ba, una, walang contempt power. Ikalawa, ayon din to kay Dilima. Nagulat ako dito eh. Dito po ako nagulat. Sabi ni Dilima, ayan. Ang sabi po ni Dilima, eto. Di ba? Yan nga, no? Dahil wala kayong contempt power, sa Congress po kasi, both House and Senate, pag ayaw mong dumalo, iko-contempt ka at ipapahuli ka sa pulis. Dito, dahil wala kayong contempt power, patigasan na lang. Ayokong dumalo. Kung tao ka ng gobyerno, pwede kang tanggalin. Ayaw mo sumunod eh. Paano kung private ka? Yung contractor, private yung mga yan eh. Dito nga, may power of contempt pa yung Senate tsaka Congress, hindi pa dumadalo eh. Diba? Ilang beses ng hearing, may mga hindi dumadalo. Lalo na rito, kung wala silang contempt. Ikalawa, dahil ito po ay executive order lang, wala po siyang jurisdiction. Ito po kapit po kayo Dahil ito'y executive order lang, wala po siyang jurisdiction sa ibang co-equal government. Sa admin lang siya. Ang mapipilit nyo lang mapa-attend, yung mga taga-DPWH, yung mga taga-gobyerno. Pero, sino ba yung tinuturo na mastermind? Si Saldico, ayon kay Magalong. Paano mo papadaluin si Saldico? Hindi sila sakop. Walang jurisdiction ang executive order sa Congress. Anong ibig mong sabihin ba doon? Hindi mo sila mapipilit dahil hindi sila under ng executive. Bakit yung Congress pwede Oo naman. 'Di ba? Matagal na yung yung Senado, yung mga congressman matagal na nag-iimbestiga ng mga senador yan. Tatandaan nyo si Dilima, inimbestigahan nila sa House of Representatives. Yung Kongreso rin, yung Senado rin, pwede rin mag-imbestiga ng House of Representatives. Etong binuong commission, dahil executive order, wala silang jurisdiction sa Congress. Kaya pwedeng tigasan ng mga congressman na hindi kami under ng executive order na yan dahil ang executive order ay sakop lang executive. Ibig sabihin, yung mga tao lang, mga secretaries, lahat lang ng mga naron, at saka governor, mayor, lahat lang ng executive. Pero kung ikaw ay kabilang dito sa Congress, wala silang jurisdiction pag executive order. Yan yung pagkakaiba pala ng executive order at saka ng batas. So may problema ron. Kung tigasan, ayokong dumalo. Hindi sila pwedeng pilitin. Dahil wala kayong jurisdiction. So kung tinuturo, halimbawa lang to kung meron na kayong testigo na nagtuturo kay Martin at saka kay Saldico, halimbawa lang po to, na sila yung mastermind, sila yung pinakamalaking kinikita. Pwede sila mag-refuse na umattend. Ganun po, kulang yung ngipin nito. Hindi mo sila pwede. Unlike ng ombudsman, lahat ng tao sa gobyerno, mapa-congressman ka, mapa-senador ka, pwede kang kasuhan sa ombudsman. Pwede kang imbitahin ng ombudsman. Kaya nga dapat nga, minember na lang nila yung ombudsman . Di ba? Kaya create ka pa ng ganyan. So alam nyo na ngayon. Ganun pala. So pwede palang mag-refuse yung mga congressman na ipatawag dyan. Pwede. Isa-cite lang nila, walang jurisdiction. Tapos,
magkasuhan na kayo. Kunwari, inimbitahan nila yung congressman. Iimbestigahan nila. Pwedeng magsampa ng kaso yung congressman na hindi kami sakop ng executive order na yan, kaya hindi kami. So magkakasuhan, dun na tatagal. Kaya tapos na termino ni BBM, wala pa rin maimbestigahan ng mga congressman. Diyan sa independent body. Kaya pala sulong na independent body. Now I know. Ha? Ngayon akala ko naman, pag nagbuo ng independent body, pwede ang lahat. Pwede ang lahat. Injury lang pala yun. Pwede ang lahat kung gusto nila. Pwede ang lahat, no? Pwede silang imbestigahan kung papayag yung mga congressman na magpa-imbestiga. Kung tigasan, matitigas po. Matitigas yan. Matigasan kayo ng mukha. Sa tingin niyo ba, mapapadalo nila dyan sa investigasyon pwede nila imbitahan. Halimbawa, eto kayo pala mastermind. Sige, imbestigahan namin kayo. Mapapadalo kaya nila? Yung pagpapadalo pa lang, questionin na sila eh. Paano pa pag kaya ang mangyayari niyan, wala lang din. Hindi mo siya pwedeng imbestigahan eh. Kakasuhan niyo pa rin siya sa ombudsman. Dapat pinaimbestigahan niyo nila sa ombudsman. O kaya sa NBI, di ba? Pinagsama niyo na lang sana yung NBI. Ganyan pala yung na yan eh. Yung sabi ko, wala pala. Kaya pala yan ang gusto nilang mahabol. Teka lang, tatapusin na lang natin to. So, itong hinihintay pala natin, para lang po, mawala na. Hanggang sa makasawaan na natin, ano na nangyayari. Ang ganda na nung kay Marcoleta eh. Pangatlong araw pa lang, palaki ng palaki, di ba? O kahit maseryoso sila, hanggang DPWH lang yan. Yan lang ang kaya nila eh. Yan lang ang pwede nila mapasunod dahil executive order yan. May kapangyarihan sila magsabina, walang kapangyarihan for contempt. So, pwedeng baliwalain. Sa kapal po ng mga mukha ng mga iniimbestigahan, pwede nilang baliwalain yan. Hindi naman yan. Magdedemanda na lang kami. Yun ang problema nila. Pag inabutan sila ng hanip si Ernie. Okay, yan lang po ang ating topic.